Kevin's dad is 4 times as old as Kevin, and Kevin is twice as old as his brother Russell. In 3 years, the sum of their ages will be 64. What are their ages 3 years from now? A. 8, 13, 43. B. 9, 14, 44. C. 7, 12, 43. D. 6, 11, 41. E. 5, 10, 40. Welcome back mga ka-review! Tara, umpisahan na nating sagutan ang math problems dito sa Learn with Els Review channel. May teknik ako na ituturo sa inyo para mabilis nating makuha ang yes ng nililigawan nyo. Ang aga naman ng banat natin. Ituturo ko sa inyo, mga ka-review, ang mabilis na paraan para masagutan yan. Kasi alam naman natin, pagdating sa mga exams, oras ang kalaban natin. Ano ba ang sinasabi ko na teknik? Pag ganyan na tanungan, mga ka-review, sum of their ages, so ages nilang tatlo. Sa choices na agad kayo tumingin, i-add nyo sila. Kung alin sa mga choices ang may sum na 64, yun ang sagot. Ito yung mga sagot pag isinam natin itong mga choices. So alin ba dyan ang may 64 kapag ini-add silang tatlo? Itong si A. Kaya ang sagot dito ay A. Pero ituturo ko din kung paano sagutan yan in mathematical way. Kasi kung ang sum lahat ng nasa choices ay 64, hindi na natin alam kung ano ang isasagot natin, di ba? Ang problem ay now at 3 years from now. So lagay natin ay now, then dito ay 3 years from now. Ano ba ang hinahanap sa problem? Yung ages nilang tatlo 3 years from now. Lagay natin dito age ni Russell, age ni Kevin, at age ng dad nila. Kevin's dad daw ay 4 times as old as Kevin. At si Kevin naman ay 2 times as old as his brother Russell. Let X ang age ni Russell. Si Kevin naman nga daw ay twice ng age ni Russell. Let 2X age ni Kevin. Ang dad naman nila ay 4 times ng age ni Kevin. 4 times itong age ni Kevin na 2X. Yan yung mga ages nila now. Pero according sa problem, ages nila 3 years from now. Kaya from ages nila from now, add tayo ng 3. Age ni Russell ay x plus 3. Then age ni Kevin, 2x plus 3. Tapos age ng dad nila ay 4 multiplied by 2x plus 3. From these ages, mabubuo na natin ang equation, which is x plus 3 plus 2x plus 3 plus 4 times 2x plus 3 equals yung sum ng ages nila na 64. Simplify lang natin. Itong 4 times 2x gawin na natin na 8x. Add na natin. Unahin natin ang mga x's. X plus 2x plus 8x is 11x plus itong 3 plus 3 plus 3 is 9 equals 64. Ilipat natin si 9 dito sa kabila. 11x equals 64 minus 9. Lagi ninyong tatandaan mga ka-review, pag nag-transpose tayo, pinapalitan lagi ang symbol. Dahil positive 9 dito, inilipat dito sa kabila kaya naging negative 9. 64 minus 9 is 55. 11x equals 55. Divide lang natin both sides by 11. Cancel na natin ito. X equals 55 over 11. So 55 divided by 11 is 5. X equals 5. Kaninong age ang X? Dito kay Russell. Siya ay equals 5. Si Kevin naman ay 2x. So 2 times 5. 2 times 5 is 10. Dad naman nila ay 4 times ng age ni Kevin. 4 times 10 is 40. Yan yung ages nila now. Ang hinahanap natin ay ages nila 3 years from now.
Kaya itong mga ages nila now, add lang tayo ng 3. 5 plus 3 is 8. Then 10 plus 3 is 13. Tapos 40 plus 3 is 43. Ang sum ng ages nila ay 64. Add natin. 8 plus 13 plus 43 is 64. Kaya ang sagot natin ay 8. 13 at 43. Tama ba sagot nyo mga ka-review? Comment yes! If 16 is to 36, then 64 is to A. 81, B. 100, C. 121, D. 144, E. 169. I-call ko lang yung attention ng lucky winner natin ng 500 GCash na si John Ray Aguilar. Message mo ako para malaman mo kung paano mo makukuha ang premyo. If 16 is to 36, then 64 is to... Sa mga ganan na problem mga ka-review, tingnan nyo lagi ang connection ng bawat numbers para malaman natin kung paano ang gagawing solusyon sa problem. Parang kayo ng jowa nyo, dapat may connection para hindi magkaproblema. Ano nga ba ang connection ni 16 at 36? Si 16 ay 4 squared at si 36 naman ay 6 squared. So obviously, square root ang nahanap. Ano ba ang square root ng 64? 8. So 8 squared. Paano natin malalaman ang kasunod dito? Tingnan nyo ang connection or pattern nila. 4 squared, 6 squared, at 8 squared. Ano ang mapapansin natin dito sa 4, 6, at 8? Nag-a-add sila ng 2. Kaya add tayo ng 2 dito sa 8 which is 10. Ano naman ang sagot ng 10 squared? Alam naman natin na ang square ay multiply by itself. Kaya 10 multiplied by 10 is 100. Ang sagot natin ay B, 100. Please comment kung tama ang sagot nyo mga ka-review. Bago ang susunod na problem natin, gusto ko muna i-correct yung sagot last video. May mga comment kasi sa TikTok account natin ng mga solution nila, which is yun ang tama. Ito kasi yung solution na ginawa ko. Nagpadalos-dalos po agad ako sa pagsusolve at mali ang aking nasundan na pattern. Ito po ang tamang solusyon at sagot galing sa mga comments sa TikTok natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Pero just in case wala sa choices ang 144, pwede ninyong gamitin yung paliwanag ko na solusyon. Welcome po ang lahat na mag-comment pag may nakikita kayong mali sa mga solutions ko. Mahirap talaga magpadalos-dalos ng desisyon. Kadalasan, nagkakamali. Parang nung sagutin mo agad ang nanliligaw sa'yo. The sum of 3 consecutive integers is 126. What is the value of the largest integer? A. 43, B. 44, C. 45, D. 46, E. 47. Dalawang solusyon ang ituturo ko sa inyo mga ka-review. Alam ko mga ka-review, may nasagutan na tayong katulad ng mga ganyan na problem. Ito ang solution number 1. Sum of 3 consecutive integers is 126. Ano daw ang largest sa tatlo? Let x para sa first number. Dahil consecutive, ang second number naman ay x plus 1. Then ang third number ay x plus 2. So hinahanap na naman natin si x. Bakit? Mahal nyo pa ba ang x nyo? Kaya hinahanap nyo? Ang magiging equation natin ay x plus 1 plus x plus 2 equals itong sum nila na 126. I-add lang natin itong tatlong x which is 3x plus
1 plus 2 is 3 equals 126. Ilipat lang natin itong 3 dito dahil positive dito. Pag nilipat, magiging negative. So, 3x equals 126 minus 3. 126 minus 3 is 123. Divide lang natin pareho sa 3. Cancel natin ito. Magiging x equals 123 divided by 3 is 41. O x equals 41. Yan yung first number. Second number ay x plus 1. 41 plus 1, 42. Third number, x plus 2. 41 plus 2 is 43. Ang tanong ay largest integer. Si 43 ang largest, which is yung A. Sa solution number 2 naman tayo. Divide lang natin ang 126 by 3 kasi 3 numbers. Kung ano ang magiging sagot natin ay siya yung nasa gitnang number. 126 divided by 3 is 42. Dahil yan ang gitna, dito ay 41 at dito naman ay 43. 41, 42, 43. Yan ay consecutive integers. Alin ang largest? 43. Kaya ang sagot natin ay A, 43. Comment below kung alin ang gusto nyo na solusyon, 1 or 2. Andrea is planning to buy curtains for her house. She will need 21 floor-length pieces. Each piece is 4 and 1/2 meter long. How many meters should she buy? A. 94.5, B. 84.5, C. 74.5, D. 64.5, E. 54.5. Ilang araw na lang mga ka-review, lalabas na ang result ng Civil Service exam last March. Good luck sa mga ka-review natin na kumuha ng exam. Ang tanong or ang hinahanap natin dito ay kung ilang meters ang dapat bilhin ni Andrea na kortina para sa kanyang bahay. May given tayo na 21 floor length pieces. Then each piece daw ay may 4 and 1/2 meter long. Ang gagawin lang natin, i-multiply natin si 4 and 1/2 sa 21. Itong 4 and 1/2, simplify muna natin. 2 times 4 is 8, then add 1 is 9 over 2 multiplied by 21. 9 multiplied by 21 is 189 over 2. Itong 189 over 2, ibig sabihin ay division. 189 divided by 2, 18 divided by 2 is 9. Dito pa lang mga ka-review, pwede na nating isagot ay A 94.5. Kasi siya lang ang may 9 sa umpisa. Pero ituloy pa din natin ang pagsasolve para just in case lahat ng nasa choices or hindi lang isa ang mahal mo. In case na hindi lang isa ang 9 sa choices, masasagutan pa din natin. 9 multiplied by 2 is 18. 18 minus 18, 0 na. Bring down natin ang 9. Dito naman ay 4. 4 times 2 is 8. 9 minus 8 is 1. Ito ay 94 and 1/2. Ibig sabihin, pag 1/2 ay kalahati, which is 0.5. 94.5. Kaya ang sagot natin ay A, 94.5. At 40 kilometers per hour, Trey can reach his school within 40 minutes. At what rate should be he drive his car so that he can reach school 15 minutes earlier? A. 61 kilometers per hour, B. 62 kilometers per hour, C. 63 kilometers per hour, D. 64 kilometers per hour, E. 65 kilometers per hour.
Pasalamatan muna natin ang mga followers natin sa TikTok at ang mga subscribers natin sa YouTube. Dito sa problem natin ngayon, pag meron kayong solution na pwedeng i-share, please comment below. Gaano daw kabilis ang dapat i-drive ni Trey para makadating siya sa school ng 15 minutes na mas maaga? Kung mag-drive siya ng 40 kilometers per hour, makakadating siya sa school within 40 minutes. Magiging 40 times 40 equals itong hinahanap ay ilagay natin na x. Pero palitan na lang natin ng r ang x para hindi natin lagi hinahanap si x. Baka isipin pa niya, gusto niya siyang balikan. R na lang total, rate naman ang sabi sa problem. 40 times 40 equals R times 25. Saan naman galing ang 25? Dapat daw kasi makakadating si Trey 15 minutes earlier. Meron kasi tayo dito na 40 minutes, ilas natin 15 minutes earlier, kaya naging 25. 40 times 40 is 1,600 equals R 25. Divide lang natin both sides by 25. Cancel natin ito. Matitira ay R. Tapos, 1,600 divided by 25 is 64. Kaya ang sagot natin ay D, 64 kilometers per hour. Shoutout sa mga ka-review natin na nakapasa sa Civil Service Exam last March. Especially to Miss Jacqueline Ray. Palakpakan naman natin sila. Yung mga hindi pinalad, try lang ulit tayo sa August 11 exam. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta tuloy-tuloy lang kayo sa pagre-review. Please click nyo ang bell button para updated kayo sa mga videos natin. Baka sa susunod pala rin na kayo na makapasa sa exam. Taylor and Selena can finish project in 6 days working together. If it takes Taylor 8 days to complete the project working alone, how many days will it take Selena to finish the project working by herself? A. 24 days. B. 25 days. C. 26 days. D. 27 days. E. 28 days. Dito mga ka-review, gagawin natin para makuha ang sagot ay product over difference. Ano ba ang mga given natin? Taylor and Selena daw ay kaya nalang tapusin ang project ng 6 days working together. Pero si Taylor daw kaya niyang gawin yung project 8 days working alone. Ang tanong ay ilan days daw kaya tapusin ni Selena yung project working alone. As I mentioned earlier, wow, English! Ang gagawin natin ay product over difference. Product kung ilang days kaya gawin ni Taylor yung project, which is 8. Lagay lang natin 8 multiplied by yung days na kaya nilang tapusin kung gagawin nila together, which is yung 6. 8 multiplied by 6 over difference when Taylor working alone na 8, less yung working together na 6. 8 multiplied by 6 is 48 over 8 minus 6 is 2. So 48 over 2. Ibig sabihin, 48 divided by 2 is 24. Kaya ang sagot natin ay A, 24 days. Taylor takes 6 days to finish writing song. It takes Selena 12 days to finish the same song. How many days would it take if they wrote it together? A. 18 days. B. 9 days. C. 7 days. D. 5 days. E. 4 days. Sa 2,900 na followers natin sa TikTok at sa 660 na subscribers natin sa YouTube, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta.
Salamat din sa mga nag-share ng kanilang mga solutions sa ating mga sinasagutan. Kung dun sa previous video natin, ang hinahanap ay working alone, dito sa video natin ngayon, ang hinahanap naman ay ikaw. Ang hinahanap ay working together. Dun sa working alone ay product over difference. Ano sa tingin nyo pag working together? May nag-comment sa TikTok natin last video ng formula, which is product over sum. Product kung ilang days kaya tapusin ni Taylor, which is itong 6. 6 multiplied by kung ilang days tatapusin ni Selena. Ito namang 12. 6 multiplied by 12 over yung sum nila. Ibig sabihin addition. 6 plus 12. 6 multiplied by 12 is 72 over 6 plus 12 is 18. 72 over 18. So, division. 72 divided by 18 is 4. Kaya ang sagot natin ay E, 4 days. Bam will receive a commission of 33% for every shoe she sold. If every shoe is sold for 1,600 pesos, how many shoes she will need to sell in order to receive a commission of 4,752 pesos? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9. Diretso na agad tayo sa tanong. Will you marry me? Ang tanong dito ay, ilang sapatos ang kailangang mabenta ni Bam para makatanggap siya ng komisyon na 4,752 pesos? Kung kada sapatos ay nagkakahalaga ng 1,600 pesos at merong 33% komisyon kada isa. Kunin muna natin kung magkano ang komisyon kada sapatos. Itong 1,600, multiply natin sa 33. 1,600 multiplied by itong 33%, gawin nating decimal. Magiging 0.33. 1,600 multiplied by 0.33 is 528. Yang 528 ang komisyon ni Bam kada isang sapatos na mabebenta niya. Ang tanong, mahal ka ba talaga niya? Ang tanong, ilang sapatos ang dapat mabenta para meron siyang komisyon na 4,752 pesos? Gagawin lang natin, itong 4,752 pesos, divide natin yung komisyon niya kada isang sapatos, which is itong 528. 4,752 divided by 528 is 9. Kaya ang sagot natin ay E, 9. What is the sum between 30% of 150 and 20% of 430? A, 129. B, 130. C, 131. D, 132. E, 133. Itong last video natin for this batch, addition at multiplication. Marahil alam nyo nang sagutan yan. Para sa karamihan nating mga ka-review, sasabihin na lang, Basic. Wow! pero sagutan pa din natin. Unahin natin kunin ang percentage nilang dalawa. Uunahin natin ang multiplication. Ano ba ang 30% ng 150? I-multiply natin itong 150 dito sa 30%. 150 multiplied by itong 30%, gawin nating decimal. 150 multiplied by 0.30 is 45.
Ito namang 20% of 430 ang kunin natin. Same method lang tayo. 430 multiplied by 0.20. Ginawa na nating decimal itong 20%. 430 multiplied by 0.20 is 86. Ngayon na nakuha na natin ang puso niya, nakuha na natin ang mga percentage nila, pwede na nating i-add itong 45 at 86. 45 plus 86 is 131. Kaya ang sagot natin ay C, 131. Mika's age after 8 years will be 4 times her age 7 years back. What is the present age of Mika? A, 10, B, 11, C, 12, D, 13, E, 14. Sagutan na natin ang problem natin ngayon dito sa Learn with Earl's Review channel. Ano ba ang hinahanap mga ka-review? Itong present age ni Mika. Pag meron tayong hinahanap sa problem, nilalagay natin ay X. Pero para hindi na natin hanapin si X, M na lang ang ilagay natin. M is for age of Mika. After 8 years, add tayo ng 8. M plus 8. After 8 years will be, ito namang will be, ang ibig sabihin ay equal. Equal ng age ni Mika ay 4 times her age 7 years back. Paano natin isusulat yan sa equation? M plus 8 equals 4 multiplied by M minus 7. Bakit tayo nag-less ng 7? Dahil dito sa 7 years back. 4 times M is 4M. Then 4 times negative 7 is negative 28. M plus 8 equals 4M minus 28. Pagsamahin natin ang mga like terms. Lipat natin itong 4M dito. M minus 4M equals negative 28 minus 8. M minus 4M is negative 3M equals negative 28 minus 8 is negative 36. Divide lang natin both sides by negative 3. Cancel natin itong negative 3. Matitira na lang ay M equals negative 36 divided by negative 3 is, ang sagot natin ay 12. Ngayon, baka may magtatanong, pwede ba itong negative 28 ang ilipat sa kabila at ito namang M ay sa kabila? Try natin ilipat itong negative 28. 8 plus 28 equals 4M minus M. 8 plus 28 is 36 equals 4M minus M is 3M. Divide both sides by 3. Cancel dito. M na lang. 36 divided by 3 is 12. Pareho lang sila. Kaya ang sagot natin ay C, 12. A store reduced the price of computer by 20%. How much was the original price? Ito po ang complete na tanong. A store reduced the price of computer by 20% and sold it for 56,400. How much was the original price? Magkano ang original na price? May question na tayo na halos katulad ng problem natin ngayon. Itong video natin about sa market vendor. Parehong solution ang gagawin natin. Let X is equal to original price ng computer. Ilan percent ang na-reduce? 20%. Iles natin sa 100%.
100% less 20% is 80%. Si 80%, i-divide natin sa reduced price ng computer, which is itong 56,400. 56,400 divided by itong 80%, gawin na natin na 0.80. 56,400 divided by 0.80 is 70,500. Yan ang original price ng computer, 70,500. Paano natin ma-check kung tama ang sagot natin? Ang sabi dito, ang computer price nung ni-reduce ng 20% ay nabenta ng 56,400. Kunin natin ang puso niya. Kunin natin ang 20% ng 70,500. Multiply natin by 0.20. 70,500 multiplied by 0.20 is 14,100. Pag niles mo yung 14,100 sa original price, dapat ang magiging sagot ay 56,400. Original price na nakuha natin ay 70,500 less 14,100. 0, 0, 4, borrow 1, 6, magiging 6 na lang ito, less 1, 5. Kaya, ang 7,500 na sagot natin ay tama. What is the percentage increase from 80 to 120? A. 10%, B. 20%, C. 30%, D. 40%, E. 50%. Mabilis natin makukuha ang sagot dito mga ka-review. Ano ba mapapansin natin sa given? Increase. Ibig sabihin, itinaas. Ilan ba ang itinaas from 80 to 120? 40. Kasi 80 plus 40 equals 120. Ang tanong, mahal mo pa ba siya? Ang tanong ay percentage increase. Ilan percent ba ang 40 ng 80? 50%. Kung ganyan ang gagawin yung pagsusolve, walang problema kung dyan kayo magiging masaya. Okay lang na ganyan ang paraan na gawin nyo. Pero meron pang isang paraan para sagutan yan. Percentage ang hinahanap. P for percentage equals itong 120, ilagay natin dito. Less itong 80 minus 80. Divided by nitong 80. Ilagay natin dito. P equals 120 minus 80 is 40. P equals 120 minus 80 is 40. Divided by 80 equals 0.5. O pwede din natin gawing lowest term. Itong 40 gawin nating 1. At si 80 ay 2. Naging 1 half na, which is 0.5 din. Dahil percentage ang hinahanap, itong 0.5 multiply natin sa 100 para makuha natin ang percentage. 0.5 multiplied by 100 is 50%. Kaya ang sagot natin ay E, 50%. What is the value of x equals 8y plus 4 if 3y equals 18? A. 48, B. 50, C. 52, D. 54, E. 56. Malapit na ang civil service exam. Please share nyo mga videos natin at nang mapanood ng iba nating mga ka-review. Baka sakaling makatulong o kaya naman makakuha sila ng kahit konting idea kung paano sagutan ang mga problems or questions sa darating na August exam. Ang gawin muna natin mga ka-review is simplify muna natin itong 3y equals 18.
Divide lang natin both sides by 3. 3y equals 18. Divide by 3 both sides. I-cancel natin ito. Y na lang equals 18 divided by 3 is 6. Ngayon na may value na ang y, sana all may halaga. Yung value ng y, i-substitute natin dito sa x equals 8y plus 4. Ano ang value ng y? Itong 6. X equals 8 multiplied by 6 plus 4. X equals to 8 multiplied by 6 is 48 plus 4. X equals 48 plus 4 is 52. Kaya ang sagot natin dito ay C, 52. If 27 is to 8, then 64 is to A, 7, B, 17, C, 27, D, 37, E, 47. Sa lahat ng walang sawang sumusuporta, sa TikTok na may 4,562 na followers at sa 772 na subscribers sa YouTube, maraming salamat po sa inyo. May ilan na tayong videos na kapareho ng problem ngayon. Meron pa nga na isang video na nagkamali ako ng solusyon dahil sa padalos-dalos ko na pagsosolve. Ngayon, maghihinay-hinay na tayo para maiwasan natin ang magkamali muli kahit kung minsan hindi maiwasan na magkamali. Parang nung pinili mo siya. Unahin natin gamitin ang pagsosolve ng ratio and proportion. Itong dalawang nasa labas, i-multiply natin. 27 multiplied by nitong hinahanap, which is x. 27x is 2. Then itong 8, i-multiply natin sa 64. 8 multiplied by 64 is 512. Para makuha ang value ng x, divide natin both sides by 27. I-cancel natin ito. X na lang ang matitira. 512 divided by 27 is 18.96. Wala sa choices ang 18.96. Pag wala sa pamimilian ang gusto nyo, hanap kayo ng iba. Pag wala sa pamimilian ang sagot, ibang solusyon ang gagamitin natin. Ano sa tingin nyo mga ka-review ang solusyon? Comment para sa mga nakakaalam. Ang nakita kong solution ay ito. 27 ay cube root ng 3. Pag sinabing cube root, multiplied by itself 3 times. Itong 3 ay magiging 3 multiplied by 3 multiplied by 3. 3 multiplied by 3 is 9. Then 9 multiplied by 3 is 27. Same lang ng gagawin natin sa 8. Ang 8 naman ay 2 cube. 2 multiplied by 2 multiplied by 2. 2 multiplied by 2 is 4. Multiplied by 2 is 8. Ang 64, ano ang cube root? 4. Magiging 4 multiplied by 4 multiplied by 4. 4 multiplied by 4 is 16. Multiplied by 4 is 64. Ngayon, alam na natin kung paano nakuha ang tatlong given. Paano naman makukuha ang sagot dito? Kung mapapansin nyo dito, 3 cube at 2 cube. 3 at 2 nag-less ng 1. Ganon din ang gagawin natin dito sa 4 cube. Mag-less tayo ng 1, which is 3. Ito ay 3 cube. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is 27. Kaya ang sagot natin ay C, 27. The group of 1,200 people consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers, there is one captain. The number of captains in the group is A, 70, B, 75, C, 80, D, 85, E, 90.
Itong problem natin ngayon, mga ka-review, ay galing sa puso mo. Galing sa isang post sa FB page. Ano ang sagot nyo? Marami ba ang sumagot ng 80? Itong solution na gagawin ko ay ayon sa pagkakaintindi ko sa given problem. Kung sa tingin nyo mali po ang magiging solution ko, pwede nyo pong i-correct. Comment nyo lang po kung ano sa tingin nyo ang tamang sagot at solusyon. Bukas lagi ang ating comment section para sa inyo. 80 nga ba ang sagot dito? Marahil, ang ginawa nyo na solusyon ay itong 1,200 ay dinivide nyo sa 15. Kaya ang sagot ay 80. Pero mga ka-review, tulad ng nasabi ko kanina, ayon sa pagkakaintindi ko sa problem ay ganito. Unawain natin, meron daw 1,200 na tao, captains at soldiers. Every 15 soldiers ay merong isang captain. 15 plus 1. Kung igugrupo sila ay 16. Uy, sweet 16. Kada grupo, 15 na soldiers at 1 captain. Yang 16 ang gagamitin para i-divide dito sa 1,200 na tao. 1,200 divided by 16 is 75. Ang sagot ay B, 75. Joy buys 3 apples for 50 pesos. How much does she pay for 2 dozens of these apples? A, 340 pesos. B, 360 pesos. C, 380 pesos. D, 400 pesos. E, 420 pesos. Joy buys 3 apples for 50 pesos. Magkano ang babayaran niya kung 2 dozens ang bibilhin niya? Ilan peraso ang 2 dozens? 24. Kung 24 ang apples na bibilhin niya at kada 3 piraso ay 50 pesos, ang gagawin natin ay itong 24 i-divide natin sa 3. 24 divide 3 is 8. Yang 8 naman ang gagamitin natin para makuha ang total na babayaran niya. Multiply natin dito sa 50. 8 multiplied by 50 is 400. D, 400 ang sagot. May nakita kong may kasama na siyang iba. May nakita kong pwede na gamitin para makuha ang sagot dito. 3 equals 50 pesos. Kung dodoblehin itong 3, magiging 6. Doblehin din natin ang 50, which is 100. Doblehin ulit natin itong 6, magiging 12. 100, dodoblehin, 200. Itong 12 ay 1 dozen na. Ang kailangan ay 2 dozens. Pag dinoble itong 12 ay 24. 2 dozens na siya. Kung ang 1 dozen, which is itong 12, ay 200 pesos, pag dinoble ay 400 pesos. Kaya ang sagot ay D, 400 pesos. What is the mean of the following numbers? 21, 18, 17, 20, 21, 15, 21. A, 23. B, 22. C, 21. D, 20. E, 19. Sa mga ka-review natin na kukuha ng exam, isang A muna dyan. Mabilis lang ang paraan para masagutan ang problem natin ngayon. What is the mean of the following numbers? Siyempre mga ka-review, hindi natin ito masasagutan kung hindi natin alam ang ibig sabihin ng mean. Actually, 3 lagi yan. Mean, median, and mode.
Ang mean sa simple explanation ay average value. Median ay middle value. At ang mode ay frequently used value. Dahil mean ang gusto nating makuha, diyan tayo mag-focus. Hindi naman pwede siya ang gusto mo pero sa iba ka magfo-focus. Ano nga ba ulit ang mean? Average value. Para makuha ang average ng mga ito, i-add natin isa-isa. Tapos, i-divide kung ilan numbers. 21 plus 18 plus 17 plus 20 plus 21 plus 15 plus 21 divided by ilang number sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya, i-divide natin by 7. 21 plus 18 is 39. Plus 17, 56. Plus 20, 76. Plus 21, 97. Plus 15, 112. Plus 21 is 133 divided by 7. 133 divided by 7 is 19. Kaya mga ka-review, ang sagot natin ay E, 19. Recap lang ka-review. Kung ang mean ay average value, ano nga ulit ang median at mode? Ang median ay middle value at ang mode ay frequently used value. Gamit ang same set of numbers, alamin natin ang sagot. Ang mean ng mga ito ay 19. Mean equals 19. Ano naman ang median? Ito yung gitnang number. Madali lang para makuha yan. Arrange lang from lowest to highest. Itong 15 mauna. Sunod ay itong 17. Tapos 18. Then 20. At itong tatlong 21. 15, 17, 18, 20, 21, 21, 21. Ang nasa gitna nila ay 20. Kaya ang 20 ang median dito. Ano naman ang mode? Siya naman ay yung frequently used value. Sa madaling salita, yung laging ginagamit. Or pwede ding sabihin, inuulit. Obviously, na mahal ka niya. Obviously, itong 21 ang mode. Kasi siya yung number na inuulit. Kaya ang mode ay 21. Mean equals 19. Median equals 20. At mode equals 21. Yuri and Cathy begin driving at the same time but in opposite directions. If Yuri drives 60 kilometers per hour and Cathy drives 65 kilometers per hour, how long will it take before they are 250 kilometers apart? A. 6 hours. B. 5 hours. C. 4 hours. D. 3 hours. E. 2 hours. Motion problem ang sasagutan natin ngayon. May video na din tayo na katulad nito. Pero naghanap tayo ng video na malapit sa request ng isa nating ka-review. Ang tanong dito ay, gaano katagal ang idadrive ni Yuri at ni Cathy para magkalayo sila ng 250 kilometers? If Yuri drives 60 kilometers per hour at sa opposite way, si Cathy naman ay 65 kilometers per hour. Ang distance apart nila ay 250 kilometers. How long will it take daw para ma-reach nila itong 250 kilometers na magkalayo? Yun ang hahanapin. Magkalayo tapos hahanapin ng isa't isa? Ang gagawin natin, i-add itong na-drive nila na 60 kilometers per hour para kay Yuri at 65 kilometers per hour para kay Cathy. Then equals itong distance na nagawa nila na 250 kilometers. 60 kilometers per hour plus 65 kilometers per hour
equals 250 kilometers. Yan na yung equation na nabuo. I-add lang natin ang 60 at 65, which is 125 kilometers per hour equals 250 kilometers. Divide lang natin both sides by 125 kilometers. Cancel na natin ito. 250 kilometers divided by 125 kilometers is 2. Ang sagot natin mga ka-review ay E2 hours. Sina ka-review Ryan Garcia, Salvador Kate Ann, Edris Aina M, at Enrico Macasado ang 4 na pwedeng manalo ng GCash. This coming Sunday na ang Civil Service Exam, August 11, 2024. Good luck sa mga ka-review natin na kukuha ng exam. Sana natulungan ko kayo sa pagre-review. Please don't forget to support ang mga social media accounts natin na Earl's Review Channel. Tulungan nyo ko, mga ka-review, na dumami ang followers natin sa Facebook para madami din tayong matulungan. At sa 5,138 na followers sa TikTok, maraming salamat. Malapit na din tayong mag 1,000 subscribers sa YouTube. Meron na tayong 812 na subscribers. Please subscribe na kayo para mag 1,000 na tayo. Huwag nyo din kalimutan i-share ang mga videos natin.